At ngayong araw na to yung umpisa ng aming challenge, January 1, 2025. Pataasan po kami ng revenue or pataasan ng sahod. Lugar na to ay mahalaga to sa akin mga kaanol. Dito ako nag-start na mag-vlog. Nakauna-unang charity vlog ay dito sa lugar na to. Meron akong pinag-iipunan. Yo, magandang araw mga kanoli. At itong araw na to ay January 1, 2025. At ngayong araw na to yung umpisa ng aming challenge. Na kung dati kami ay Magic Flakes na siyam na naglalaban-laban, at ngayon ay nadagdagan ng dalawa, si Kamuning at saka si Kapanalig. So bali 11 kami lahat na na maglalaban-laban sa challenge. Sa buong buwan ng January, matatapos yan, mag-start ng January 1, 2025, matatapos siya ng February 1, 2025. So ito ay pataasan po kami ng revenue or pataasan ng sahod. At itong vlog na to ay ang concept ay pwede kaming magpatulong sa aming mga kapamilya, kaibigan na aming or aking nasasakupan sa isang community. So magiging masaya to mga kanoli, at wag ko kayong bibitaw at marami po kayong aabangan. At itong lugar na to, yan. Itong lugar na to ay mahalaga to sa akin mga kaanoli. Halos dito ako nag-start na mag-vlog, at dito rin nag-umpisa yung aking charity vlog. So ngayon ay ipasyal ko kayo bahagya dito kung ano ang meron dito sa lugar na ito. Tara, samahan nyo ako. Noong balik tanaw ako noong panahon ng pandemic, sabi ko nga ay nagninegosyo ako noon ng karaoke. Pero bago ako nagnegosyo ng karaoke, pag resign ko sa GMA7, doon ko nga kasama si Idol Japper Sniper. Pag resign ko doon sa GMA7 ay nakapundar ako ng tricycle. At kung natatandaan ko, parang hiniram ko pa yung pinang-down ko dun sa pinsan ko kay Ate Jenny na 5,000. At doon ako nagpagawa ng isang tricycle na pamasada ko. Doon ako nag-umpisa dito sa Bulacan na maghanap buhay sa pagta-tricycle. Hanggang umabot din yun ng mga siguro 6 na taon akong namamasada ng tricycle araw at gabi. At mahirap na masaya yung pagta-tricycle, buhay tricycle driver. At alam nyo yan, yung mga kababayan natin dyan na nagta-tricycle. At syempre doon ay kailangan alas 5, madaling araw pa lang kailangan ay gumising ka na, mag-prepare ka na sa sarili mo, at habang nagliliwanag kailangan nakapila ka na or namamasada ka na
para pagka alas 7, alas 8 ng umaga, meron ka ng mga 150 or 200 pesos para yun nga, pambili ng bigas, pambili ng ulam, panggasolina. Para pagdating ng mga alas 9, kasi nga si Mrs. ay nagtatrabaho, syempre ako lang naiiwan sa bahay, ako ang nagpe-prepare ng mga pagkain namin, kain ng mga bata. At noon kasi ay maliliit pa sila, yung anak namin na 3. Kaya kumbaga ay talagang inaasikaso pa sila, hindi pa nila alam magluto or hindi pa pwedeng pagkatiwalaan dahil nga sa delikado yung pagdating sa apoy. So halos 6 na taon yung routine na buhay ko na ganun, umulan, umaraw, tapos may point pa noon na sa tricycle talaga ako natutulog, mihiga ako doon sa pinakang motor, minsan sa loob ng tricycle pag talagang talagang mahina yung kita mo. Tapos noon ay ako ay nakaipon-ipon na ang ugali ko kasi tuwing araw-araw nagtatabi ako ng 50, 20. Tapos pag maganda kita 100. Nakaipon-ipon ako noon. Tapos nakapundar nga ako ng isang video karaoke. Tapos doon nag-umpisa, inipon ko yung kita noon hanggang sa nakaproduce ako ng table and chair na kasama na sa pagrerenta. Yung mga upuan, tapos yung lamesa, hanggang sa nasamahan ko yun ng tablecloth, mga balon-balon, ganun. So ang umpisa ako sa isang video hanggang sa umabot yata yun ng 7 na video hanggang sa maganda naman yung kita niya. Pagka may renta, ihahatid ko muna yung karaoke, tapos pagkahatid ko mamamasada ako. Yun lang routine ko, hatid karaoke kung may magre-renta, tapos mamamasada. Ngayon dumating yung point na para nag-isip pa uli ako ng iba pang negosyo, at doon ko nga naumpisahan yung tindahan. Na meron akong isang tindahan na binuksan nung bago mag-pandemic. Yun, may grocery yun, may tangke ng gasol at iba pang mga paninda. Hanggang sa isang araw ay ayun nga, ay yung isa kong kapatid ay nawalan nga ng isang negosyo at ibinigay ko sa kanya yun, pinagkatiwala ko sa kanya yung sunod sa akin. Pagkatapos nun sila na nag-manage, pero bago yun nagbablog na ako nun nung ipinamanage ko na sa kanila. Pero bago yun ay meron pa akong isang negosyo, meron ni talipapa, palaisdaan, gulay, doon nga sa phase 5 sa kapatid sa bahay ng kapatid ko. Kumbaga lang ako doon, nakikitinda sa kanila yung pesto. At ayun, okay naman. Sa madaling araw, alas 2, alas 3, pupunta ka na ng palengke, mamalengke ka na. Gabi pa lang ililista mo na yung mga kailangan mo. Tapos punta ka ng palengke. Ako lang mag-isa nun. Ang bibilin ko gulay, isda, mga prutas at iba-iba pa na pwedeng pagkakitaan, nyug, ganun. Yun na yun. Taas doon na nag-start yung kumpare ko na 3 times sa akin nagsabi na, pre, bakit hindi ka mag-vlog? Si paring Joseph, shout out sa kanya. Bakit hindi ka mag-vlog, sabi niya. May potential ka naman sa social media. Kasi noon ay nagti-TikTok na ako. Kung ano-anong kakulitan ko sa TikTok, saka sa Facebook. So hanggang sa, ayun nga, gumawa na ako ng account ko ng YouTube. Hanggang sa 700 subscriber yata. Mahirap, ang hirap na pagka ikaw lang, ang hirap kumuha ng followers. Meron ako noon time na kakausapin ko yung mga pinsan ko, mga kaibigan ko, sasabihan ko na baka pwedeng pakisubscribe, ganun, baka pwedeng manood. Hanggang sa hirap talaga, hanggang sa ayun, nag-live nga yung secretary ni Idol Japper Sniper, at nakuha ko yung cellphone number doon ni Idol Japper Sniper. Hanggang sa nag-message ako kay Mika, sabi ko baka pwede akong pumunta diyan. Tapos si Idol Japper Sniper nag-go na, sige, punta ka dito. Ayun yung yung part na unang pandemic yun. Yung unang pandemic, tapos medyo lumuwag, pwede na makalabas-labas. So doon ako nakapunta sa kanila. At ang sabi ni Idol Japper Sniper, huwag kang uuwi na hindi ka namumonetize. Parang 3 days ako doon to 4 days doon sa Batangas na nag-stay. Tapos nung namonetize na ako, ayun na. At tawag dito ay ang hirap pa rin kumita sa YouTube. Ang hirap pa rin bumuo ng $100. Ang $100 ay katumbas ng 5,000 pesos sa pera natin sa Pilipinas. At noon ay inaabot ako ng 3 months
to 6 months bago ko maabot yung $100 or 5,000 pesos para makasahod sa YouTube. At sabi ko noon, ang unang sahod ko sa YouTube ay ipapagawa ko na ipapagawa kong hagdan doon mismo, doon kina Ate Mary Ann, yung hagdanan doon na pinagawa ko, yung sahod kong 5,000 para maging memorable, at doon ko nilaan yun. Dinadaanan po ng mga tao yun, paakyat at pababa. So hanggang sa naging ganun yung routine. Ayun, balik-balik ng Batangas, uwi dito, pag humihina yung walang views, babalik ng Batangas, babalik, hanggang sa nagsama-sama kami. Ayan, si Jokes, si Franstar, Stinking Body, mga kaibigan ko, hanggang sa isang araw nung nandun kami sa apartment sa Batangas, sabi niya tayo ni John Igor, parang punta ng Burias at doon nga magbablog. So hindi dapat ako doon kasama, sa papunta ng Burias. Sabi ko sige, at uwi na lang ako ng Bicol, ganun, at maghahanap na lang ako ng sarili kong vlog. Hanggang sa si Franstar, ayun, kinausap ni si John Igor na baka pwedeng isama ako doon sa papunta ng Burias. Hanggang sa nakasama ako doon. Grabe ang hassle na niranas namin noon sa sa biyahe pa lang, dahil panahon ng pandemic noon. Hindi kami makalusot doon sa San Andres, Quezon. Hindi kami mapayagan. Nag-stay yata kami ng isang gabi doon at natulog kami doon sa waiting shed. Lumabas kami, bumalik kami dito sa pagawi ng Bicol. Natulog kami dito sa may waiting shed, kaming lahat. Sa isang ganun, natulog kami. Hanggang sa napagdesisyonan ng team na punta tayo ng Pasakaw, Bicol. So doon, hanggang sa nakasakay rin kami doon sa Pasakaw, papunta ng Burias. Pero hindi ganon kadali na sumakay talaga that time. At doon na nag-umpisa yung pagbablog namin. Kaming 7 yata yun, Magic 7, na kanya-kanya kaming vlog kung saan-saan yung rota namin, kung saan-saan, ganun. Dumating nga yun ng dumating yung point na magkanya-kanya na nga kami ng apartment. May sarili ng apartment, si Franstar may sarili, si Jokes may sarili rin. At yun na yung parang nag-i-establish na kami ng kanya-kanya, stepping stone na ina-establish na namin yung aming sarili. Hanggang sa apakalayo ng ina-uploadan namin, at bago kami maka-upload, kailangan gumastos ka ng 100, 200, 300 gabi-gabi. At napakalayo ng aming pupuntahan para makapag-upload. From Kiramuna hanggang doon sa banda nila Karot. Hindi pa kami dati nag-upload doon kina Karot. Doon pa sa pinakambaba sa may signal ng tower. At minsan aabutin kami ng ulan doon, ulan, init sa pag-upload. At uuwi ng mga alanganing oras. Minsan kanya-kanyang uwi na lang, solo-solo. At sabi nila delikado raw, maraming nadidisgrasya ron, may mga mumu daw, ganun. Wala, palakasan na lang talaga ng loob. At nang time na yon, paano ko nakilala si Karotman ay umuulan that time, umuulan. At sumilong ako sa may kubo nila dito sa labasan. At may narinig akong isang bata na umiiyak. Tapos kumatok ako, baka ako kailangan ng tulong. At sabi ko, tao po, ganyan, umiiyak yung bata. Dahil ang iniisip ko, walang kasamang mga magulang. So sabi ko, parang alanganin, unang-una hindi kilala. Sabi ko, sige, babalik na lang ako kinabukasan. Yung kinabukasan, bumalik ako hanggang sa kinausap ko nga si Karotman na, Karotman, baka pwedeng ikaw ay maging sidekick ko. Kumbaga, siya ang maging kasama ko kung saan man ako lalakad sa Burias Island. So ayun, napakaraming naging kaibigan ni Kuya Noli doon. Halos basta ang dami talaga, dahil kung matatandaan ko, 4 na beses yata ako bumalik ng Burias na nag-vlog doon. Napakarami, sila Kuya Dodong, sila Bigasan Girl, sila yung anak na may kambal, sila Jero. At doon ay meron tayong napagawang bahay doon na kay Tatay Kidoy, kay Kambal. Yung kay Karotman, na repair din namin bahagya yan nung panahon na yon. At meron din tayong mga nagawang vlogger doon, mga ilan na naging vlogger that time na naalalayan ni Kuya Noli. Kaya lang dumating yung point na gaya ngayon, parang nanghina na sila, parang nag-iba na yung plano nila sa buhay. At meron tayo doon mga naging scholar sa Burias Island, si Danica,
nursing yung kinukuha nun. Hindi ko alam kung graduate na yun at yun yung scholarship ni Igorot ng Baguio City. Shout out sa iyo sir, kumusta po kayo? At meron pa tayong naging scholar doon kay Ma'am Gina Lay. Ayun, that time si Maymay, ayan, si Kaanggi, ayan, nag-aaral sa Pili, si Jero TV, at saka si Reynan. Ayan, so yan po ang mga scholar ni Ma'am Gina Lay hanggang ngayon na mga nag-aaral doon. So maraming memory na umano doon, tumatak talaga. At meron tayong nabigyan ng negosyo doon sa tulong natin mga sponsor na dati nagpagupit lang ako, kinausap-usap ko siya, sabi ko baka pwedeng, pangarap mo baka ako magkaroon ng sariling barbershop. Sabi niya oo, ganun. Magkano baka ako kinikita mo, ganun. Hanggang sabi niya ay ang madalas na ulam nila tuyo na lang at saka noodles, kasi pag may napagupit na isa o dalawa, may hati pa doon yung pinaka-may-ari. So doon na naglaro yung isip ko na baka nga pala rin na magkaroon siya ng sariling barbershop. Ayun po si Guapits Barbershop. Mayroon na siyang sariling pisto na inuupahan, mayroon na siyang mga sariling gamit, at ngayon ay nung huling balita ko na sabi ko kumusta, ang sabi niya ay nakakaipon-ipon na raw siya. So napaka-blessed dahil mayroon talagang mga magandang nangyari nung mapadpad yung Magicplex doon. Siyempre salamat sa family ni John Agor, ang unang-unang kumkup sa amin nung pagdating namin ng Burias, sa mama nila at saka kay papa nila. Siyempre sa magkakapatid na De La Cruz, maraming salamat. At doon sa mga nakasalamuha namin lahat sa Burias at lahat ng mga naging sponsor ko doon hanggang ngayon. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild, never sleep, never stop. Ang pagbablog ni Kuya Noli, or marami ang napuntahan, at yung aking pinakauna-unang charity vlog ay dito sa lugar na to, doon mismo. Ayan, wala pang masyadong agos na tubig dyan, at si Kuya naputol yung kamay, diyan ko siya noon natagpuan. Guys, meet natin si Jun. Andito siya sa ilog, kumukuha siya ng mga buhangin. Laugh so loud as the hours pass, we're gonna do it all again. May kaunti akong ibibigay sa'yo. Kahit pa paano ay may buwasan yung araw mo. Sumaya ka. Pagpalain ka ng Panginoon. Hanggang sa noon ay pinalad naman tayo mag-vlog dito mismo sa lugar ko sa Bulacan, at doon natin nakilala si Erica, babaeng walang chinilas, si Camille, yan, at marami pang iba. At meron din tayo dito mga napabahayan sa Bulacan, marami rin sila. At si Melvin, si Squatter, si Nobilin, si Malunggay, si Regine, at si Buntis Girl, yung nakatira sa gilid ng kanal, sa ilog. At mayroon pang isa, si yung nakatirang pamilya na nirelocate doon sa, kasama ko na si tatay doon na gumawa doon sa bahay na yon. At ayun, hanggang sa meron pang mga iba na napabahayan, hanggang yun nga, napunta na si Kuya Noli Vlog sa Bicol. At ayan, hanggang sa napunta ako ng Albay, napunta ako ng kina Bicolana Girl, kina Baliti, ayan, at meron pa tayong mga na-vlog na iba doon. At hanggang sa yun, nakilala natin si Rica 2, ayan, sila Mary, at marami pang iba. At nakarating na rin ako sa Samar, nag-vlog na rin ako doon. Ayan, at kung sa mga biyahe, marami na rin ako naging biyahe na vlog, ayan, kasiguran at iba pa. So, dako tayo sa aking pinaka main purpose. At ang totoo talaga mga kanoli ay
gusto ko sana mag-giveaway sa pa-challenge sa Idol Japper Sniper. Kumbaga, pas ako. Ako ay magpapahinga. Kaya lang, naisip ko na meron akong pinag-iipunan. So kung ano man yon, ito yung aking pinag-iipunan po. Yung pondo sa pagpapagawa ko ng apartment, yung nabili kong lupa doon sa Pili, sa may airport banda na malapit sa Sibiswa na paaralan. At dati pinag-pray ko lang yon na napasyal kasi ako doon sa lugar na yun sa Pili. Kasama ko yata si Cartman noon saka si Vince. At nakita ko napakaraming nangungupahan. Tapos mahal pa yung upa. Tapos iba pa yung tubig, iba yung kuryente, iba pa yung wifi. Parang nagkaroon ako ng sa sarili ko. Gusto ko magkaroon ng lote rito. Hanggang sa lumipas siguro 1 taon, 2 taon ay nakabili nga ako ng lupa doon. Thank you kay God dahil sa nakabili nga tayo ng lupa doon. At bakit ako bumili ng lupa doon at bakit gusto ko magkaroon ng apartment doon? Ito mga kanoli, kaya sumali ako sa challenge para makapagpatayo ng apartment doon. Dahil sa ang gusto ko ay magkaroon pa rin ng tulong sa mga nag-aaral na estudyante. Kung papalarin, magkaroon ako ng apartment doon kahit 4 na pinto lang muna, temporary kahit 2 lang muna. Ang plano ko kasi noon kailangan may taas para marami rin makaupa. Ngayon, kung papalarin tayo makapag-umpisa kahit 1 muna o 2 na pintuan, at ang plano ko doon ay hindi naman kataasan ang upa ng mga estudyante. At hangga't maaari, ipipre na natin yung wifi. Yan, kasi yung mga estudyanteng nag-aaral ay ang kanilang mga magulang ay hindi naman yan mayayaman mga kanoli. Hindi sila mayayaman, katulad din natin yan. Ang baon yan sapat lang. Tapos ang mga magulang yan mangingisda, farmers. Kumbaga minsan umaasa lang doon sa padala ng kanilang mga anak na may trabaho na sa abroad or may trabaho na dito sa Maynila. At ang kadalasang ulam ng mga estudyante na mga nangungupahan ay noodles mga kanoli. So kaya sila nagtitipid dahil sa sapat lang talaga yung pondo. Iniisip nila yung mga bayarin. So ngayon, kung papalarin ako na magpatayo ng apartment doon, hindi kataasan yung upa at ipipre na natin yung ibang mga bagay-bagay doon, di ba? So may purpose pa rin yung bakit yung pagsali ko dito at bakit gusto ko magkaroon ng apartment. Silipin ko lang yung lote. Ayan. At napinto nga yan mga kanol. Una-una, andyan lang yung airport eh. May kanya-kanyang CR. May purpose pa rin yung ng pagod, pagsisipag. So yun mga kanoli, at sa itong challenge na ito ay sana ay suportahan nyo si Kuya Noli at makikita nyo ang papagawa ng apartment. Kung papalarin tayo, gusto ko nga makapag-umpisa ngayong 2025 na kahit mga sa March, mga ganun. March, April, gusto ko makapag-start kahit 1 pinto muna doon. So, ayun lang mga kanoli ang gusto ko. At bukod doon, kung ayun naman, kung wala na kami ni Mrs., ay mamanahin yun ng mga anak ko. Yung 3 kong anak, ay mamanahin nila yung magiging apartment doon. Dahil sa, kumbaga, mayroon na silang extra income nila sa future. So, napakasarap mga kanoli, napakasarap ng na kumikilos ka na may plano at hindi nasasayang yung mga panonood nyo sa amin kay Kuya Noli at saka sa team. Ayan, ang mga kasali, lahat naman yan sila ay kaibigan ko. At ayan, wala, baka ako'y madulas. Ayan, meron pa pala akyatan dito. Meron pang akyatan. Tanaw na tanaw yung tanaw na yun. Oh. Yung may kawayan, yung Santa Rosa Divine. So yun po mga kanoli, una, maraming salamat kay God. Pangalawa, kay Idol Japper Sniper, salamat at nabigyan ako ng break opportunity na maalalayan sa pagbablog. Pangatlo, sa misis ko, sa family ko, ayan, sa buong pamilya ko, mga kaibigan ko, ayan. At pang-apat, aking mga viewers na solid. Lahat ng viewers, lahat ng sponsor simula noon hanggang ngayon, sa inyong lahat, hindi ko na kayo maisa-isa, salamat ng marami sa inyo.
from the bottom of my heart. Yan. Ang dami ko nang sinabi at marami pa tayong pagsasamahan. So, tingnan natin kung ano pa ang mga magagawang vlog dito sa challenge na to. Isang buwan yan at mahaba-habang ano yan, vlog, edit, ayan. So, salamat po muli sa inyong lahat at marami pa sanang kwento yon, kaya lang baka sobrang haba na. So, ang mahalaga ay nasabi ko sa inyo kung bakit ako sumali sa challenge na ito. Salamat po muli sa inyong lahat. Umaambon na. I love you all. Bye-bye. Kung sa pagtulong ng usapan ko yan ulit sa kalam, wala na akong masasabi sa taon na yan. Kasi siya ay kakaiba, mas sinuuna pa ang pagtulong niya sa kapwa, doon na siya masaya. Kung sa pagtulong ng usapan ko yan ulit sa kalam, wala na akong masasabi sa taon na yan. Kasi siya ay kakaiba, mas sinuuna pa ang pagtulong niya sa kapwa, doon na siya masaya. Kuya Noli sa kalam, di tulad ng iba dyan. Kuya Noli sa kalam, matuwid lang ang daan. Landas na patutunguhan kung saan ay tulungan. Damayan, dapat natularan, sadya makabayan. Wala na akong masasabi pa dyan. Pagtulong sa kapwa kayang ganapan. Kuya Noli sa kalam, lom, dami nakakaalam, lom. Matagal na ring ramdam, dam. Sa kahirapan ay may pakialam. Salamat, sana ipagpatuloy mo yan. Pagtulong sa kapwa ay mahalaga, huwag makinig sa iba. Ba, kaya mo yan, magtiwala. Handa kaming sumuporta, sa Diyos lang ay maniwala. Huwag na huwag kang manghihina, hina, hina. Kuya Noli, Kuya Noli.